Sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Batangas, kung saan ang init ng tag-araw ay tila yumayakap sa bawat sulok ng kalsada, naroon si Lando, isang lalaking nasa edad 40, nakaupo sa ilalim ng lilim ng isang puno ng mangga. Sa harap niya, ang lumang sapatero na tila matagal nang hindi nagagamit. Ang araw ay mataas pa sa langit. Ang sikat nito'y tumatama sa makintab na kahoy ng sapatero, nagbibigay ng kakaibang liwanag dito. Ang pawis ni Lando ay dumadaloy sa kanyang noo, ngunit hindi niya ito alintana. Mas mabigat ang bigat sa kanyang dibdib kaysa sa init ng araw. 2 linggo na ang nakalipas mula nang magsara ang pabrika kung saan siya nagtrabaho ng halos 20 taon. Isa siya sa mga natanggal, kasama ang iba pang manggagawa na tulad niya ay naguguluhan kung paano magsisimula muli. Ang pabrika ay matagal nang naging sentro ng kabuhayan sa kanilang bayan, ngunit sa isang iglap, nawala ito. Tulad ng alon na biglang hinigop pabalik sa dagat. At si Lando, na dating puno ng sigla at determinasyon, ngayoy parang dahong tinangay ng hangin, walang direksyon, walang patutunguhan. Lando, ano na naman ang iniisip mo diyan? Tanong ni Leah, ang matalik niyang kaibigan, habang lumalapit ito sa kanya. Si Leah ay isang babaeng mapagkalinga at puno ng enerhiya. Kahit pa alam niyang mabigat ang dinadala ni Lando, ang kanyang mga mata ay laging may kislap ng positibo at pag-asa. Wala, maikling sagot ni Lando, hindi iniaangat ang tingin mula sa sapatero. Iniisip ko lang, paano na ako ngayon? Umupo si Leah sa tabi niya, ang amoy ng bagong hinog na mangga mula sa basket na dala nito'y sumingaw sa hangin. Alam mo, Lando, sabi niya habang inaayos ang kanyang buhok na tinangay ng hangin, ang pagbagsak ay hindi katapusan. Minsan paraan lang ito para ipakita sa atin na may mas maganda pang nakalaan. Napatingin si Lando sa kanya, ang mga matay puno ng alinlangan. Mas maganda? E paano kung wala na talaga? Lia, halos buong buhay ko, doon ako sa pabrika. Anong alam ko? Anong kaya kong gawin? Ngumiti si Lia at itinuro ang lumang sapatero. Lando, naalala mo ba kung saan ka nagsimula? Bago ka pa nagtrabaho sa pabrika, ikaw ang pinakamagaling na gumagawa ng sapatos dito sa bayan. Ang mga sapatos mo, hindi lang matibay, maganda rin. Bakit hindi mo subukang bumalik sa dati mong galing? Napatingin muli si Lando sa sapatero. Ang kahoy nito, bagamat may mga gasgas at kupas na ang pintura, ay tila may kwento. Naalala niya ang mga araw na ginugol niya dito noong siya'y binata pa. Ang amoy ng katad, ang tunog ng martilyo na tumatama sa mga pako, ang pakiramdam ng magaspang na katad sa kanyang mga daliri. Ngunit kasabay ng mga alaala, dumating din ang takot. Lia, matagal na yon. Hindi ko na alam kung kaya ko pa. Hinawakan ni Lia ang kanyang balikat, mahigpit ngunit puno ng pagmamalasakit. Kaya mo, Lando. Ang talento mo, hindi nawala. Nakatago lang. At kahit hindi mo pa nakikita, naniniwala akong ito ang pagkakataon mo para magningning ulit. Tahimik si Lando. Ang init ng hangin ay tila mas mabigat, ngunit ang mga salita ni Lia ay nag-iwan ng bahagyang liwanag sa kanyang isipan. Ngunit ang liwanag na iyon ay mabilis ding natabunan ng mga tanong. Paano kung mabigo ulit ako, Lia? Lando, sagot ni Lia, ang tinig niya ay puno ng lambing at katiyakan. Ang tunay na kabiguan ay ang hindi mo subukang muli. Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman? Napalunok si Lando. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa kanyang puso, tulad ng sinag ng araw na tumatama sa mga dahon ng puno ng mangga. Napatingin siyang muli sa sapatero at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman niya ang kakaibang init, hindi mula sa araw kundi mula sa loob niya, isang munting apoy na tila muling nagbabaga. Siguro, siguro nga, mahina niyang sabi. Ngunit sa kanyang tono, may bahagyang tiwala na hindi naroon kanina. Ngumiti si Leah bago tumayo at inabot sa kanya ang isang piraso ng mangga mula sa basket. Isa lang ang hiling ko, Lando. Subukan mo. Hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. At tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Narito ako, at narito ang bayan na naniniwala sa'yo. Tahimik na kinuha ni Lando ang mangga. Ang balat nito'y malamig at makinis sa kanyang palad. Ang init ng araw ay tila hindi na kasing bigat ng dati.
at ang tunog ng mga ibon sa paligid ay tila mas masigla. Napatingin siya muli sa sapatero at sa pagkakataong iyon, hindi na ito mukhang isang lumang gamit na iniwan ng panahon. Mukha na itong isang bagong simula, isang pagkakataon na magbukas ng panibagong kabanata sa kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng bahagyang liwanag na iyon, naroon pa rin ang mga tanong sa kanyang isipan. Kaya ba niya talagang magsimula muli? At kung oo, saan siya magsisimula? Sa maliit na bayan ng San Luis, Batangas, sumisigaw ang init ng tag-init. Ang araw ay tila walang pagod sa paghalik sa bawat bubong, kalye at dahon ng mga puno. Sa gitna ng tahimik na hapon, si Lando ay nakaupo sa ilalim ng lumang punong akasya sa plaza. Ang kanyang mga palad ay nakapatong sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, tila hinahabol ang mga alaala ng nakalipas. 2 buwan na ang nakalipas mula nang magsara ang pabrika ng sapatos na kanyang pinagtatrabahuhan. 20 taon siyang naglaan ng pawis at oras doon. Ang kanyang mga kamay ay sanay sa bawat tahi, bawat pandikit, at bawat anyo ng katad. Ngunit ngayong wala na ang pabrika, tila nawala na rin ang direksyon ng kanyang buhay. Lando, ayos ka lang ba? Tanong ni Lia habang papalapit. Hawak ang 2 baso ng malamig na buko juice na may yelo pa. Ang kanyang ngiti ay laging may dalang liwanag, kahit pa ang mundo ni Lando ay tila nababalot ng ulap. Napabuntong hininga si Lando at kinuha ang isang baso. Salamat, Lia. Pasensya na kung lagi akong ganito. Parang hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Alam mo, minsan ang simula ay nasa harap na natin. Kailangan lang nating buksan ang ating mga mata. Sagot ni Lia habang naupo sa tabi niya. Nakaturo ang mata ni Lia sa kanto ng plaza kung saan naroon ang isang lumang sapatero. Ang kahoy na mesa nito ay puno ng kalawangin na gamit, mga martilyo, gunting, at iba't ibang uri ng panghulma ng sapatos. Ngunit kahit luma na, may kakaibang sigla sa lugar na yon. Parang may kwento itong gustong iparating. Naalala mo ba nung bata tayo? Mahilig kang tumulong sa tatay mo sa paggawa ng sapatos. Sabi ni Lia na may ngiti sa labi. Lando, baka oras na para bumalik ka sa ugat mo. Baka ito na ang pagkakataon mong gumawa ng sarili mong pangalan. Napakunot ang noo ni Lando. Paano? Wala akong pera. Wala na akong pabrika. Wala na akong kumpiyansa sa sarili ko. Ngunit pinisil ni Lia ang kanyang balikat. Hindi pera ang puhunan mo, Lando. Ang puhunan mo ay nariyan na sa mga kamay mo. Ang kailangan mo lang ay tiwala sa sarili. Kinabukasan bumalik si Lando sa plaza at dahan-dahang nilapitan ang lumang sapatero. Hinaplos niya ang mesa nito at sa kanyang pagtitig, biglang sumagi sa kanyang isip ang mga alaala ng kanyang ama. Doon siya unang natutong magtahi ng sapatos. Ang pagtuturo ng ama niyang laging may halong ngiti at pasensya. Ang lumang sapatero pala ay siya ring mesa ng kanyang ama noong araw. Napapikit si Lando at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init ng inspirasyon sa kanyang dibdib. Kaya ko ito, bulong niya sa sarili. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang mag-ipon ng mga gamit. Pinagtiyagaan niyang ayusin ang lumang sapatero at muling buhayin ang mga gamit nito. Ang unang pares ng sapatos na ginawa niya ay hindi perpekto, may konting lamat sa tahi at ang sukat ay medyo masikip. Ngunit nang makita niya ang natapos niyang gawa, naramdaman niya ang kakaibang saya, para bang muli siyang nabuhay. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting kumalat sa bayan ang balita tungkol kay Lando. Ang ganda ng gawa niya, sabi ng isang ale, habang sinusukat ang sapatos na gawa ni Lando. Matibay at maganda ang disenyo. Dahil sa suporta ng mga tao, nagsimula ng umangat ang negosyo ni Lando. Hindi nagtagal, ang kanyang maliit na paggawaan ay napuno ng mga order. Ang dating kawalan ng pag-asa ay napalitan ng sigla at tiwala sa sarili. Isang hapon, habang inaayos ang mesa ng sapatero, muling napansin ni Lando ang ukit na pangalan ng kanyang ama sa gilid nito. Napangiti siya at sa kanyang puso naramdaman niya ang gabay ng kanyang ama. Ngunit sa kabila ng tagumpay, alam niyang ito pa lang ang simula ng mas malaki pang hamon. Sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Batangas, ang araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ngunit sa puso ni Lando,
tila may ulap na bumabalot sa kanyang damdamin. Kanina lang nakausap niya ang kanilang boss sa pabrika ng sapatos. Isasara na raw ito. Wala ng trabaho. Wala nang aasahan. Ang mga tao ng pagod at tiyaga ay parang nawala na lang sa hangin. Sa edad niyang 40, paano siya magsisimula ulit? Sa kanyang pag-uwi, mabagal ang bawat hakbang. Ang init ng tag-init ay pumapaso sa kanyang balat, ngunit mas masakit ang bigat na dala ng kanyang kalooban. Sa gilid ng kalsada, nakita niya si Leah, ang kanyang matalik na kaibigan. Nakaupo ito sa harap ng lumang sapatero na dati nilang tambayan noong bata pa sila. Ang kahoy nito ay may mga kupas na pintura, ngunit buo pa rin ang anyo. Si Leah ay may hawak na baso ng malamig na tubig at ngumiti nang makita siya. Lando, tawag nito. Mukhang may mabigat kang dinadala. Halika nga rito. Umupo si Lando sa tabi ni Leah. Hindi niya napigilan ang pagbuntong hininga. Wala na akong trabaho, ani Lando. Paano na kami ng pamilya ko? Paano ako magsisimula ulit? Tahimik si Leah sa simula, ngunit hinaplos niya ang balikat ni Lando. Alam mo, Lando, minsan ang mga bagay na akala natin ay katapusan na, iyon pala ang simula ng bago at mas maganda. Napatingin si Lando sa kanya, tila hindi makapaniwala. Paano mo nasasabi yan? Ano nang gagawin ko? Ngumiti si Leah at itinuro ang lumang sapatero. Naalala mo ba ang lugar na ito? Dito tayo madalas tumambay noon. Natutunan mo ang lahat tungkol sa paggawa ng sapatos mula sa tatay mo rito. Hindi kaya panahon na para bumalik ka sa ugat mo? Bakit hindi ka magtayo ng sarili mong negosyo? Napailing si Lando. Sino ang bibili ng sapatos ko? Wala akong puhunan, wala akong tiwala sa sarili ko. Ngunit hindi sumuko si Leah. Lando, maraming bagay ang wala ka ngayon pero ang talento mo, naroon pa rin. Ang sipag at tiyaga mo, hindi mawawala. Ikaw pa rin ang Lando na kilala kong hindi sumusuko. Sa gabing iyon, hindi mapakali si Lando. Nakatingin siya sa lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Binuksan niya ito at naroon ang mga lumang gamit sa paggawa ng sapatos, mga pamukpok, panggupit at pandikit. Ang mga ito'y alaala ng kanyang ama na isang mahusay na sapatero noong nabubuhay pa. Hinaplos niya ang mga gamit at tila may naramdaman siyang kakaibang init sa kanyang dibdib. Kinabukasan, maagang maaga, bumalik si Lando sa lumang sapatero. Sa tulong ni Leah, sinimulan niyang linisin at ayusin ang lugar. Ang amoy ng katad at pandikit ay bumalik sa kanyang alaala at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng kakaibang sigla. Sa loob ng ilang linggo, binuo ni Lando ang kanyang unang pares ng sapatos. Ang mga kamay niya ay magaspang, puno ng kalyo, ngunit ang bawat tahi, bawat detalye ng sapatos ay may pagmamahal at dedikasyon. Nang makita ito ni Leah, napangiti siya ng malaki. Lando, napakaganda nito. Ito ang simula ng bagong kabanata mo. Ngunit sa kabila ng tagumpay na iyon, nanatili ang tanong sa isip ni Lando. Paano kung hindi ito magtagumpay? Paano kung muli siyang mabigo? Sa maliit na bayan ng San Isidro, sa probinsya ng Batangas, tahimik ang hapon. Ang sikat ng araw ay dumadampi sa mga bubong ng bahay, habang ang hangin ay nagdadala ng amoy ng tuyong lupa at hinog na mangga. Sa ilalim ng isang lumang punong mangga sa gilid ng kalsada, nakaupo si Lando, hawak ang isang piraso ng papel na nagsasaad ng kanyang huling sweldo mula sa pabrikang kanyang pinagsilbihan ng halos 20 taon. Hanggang dito na lang pala, bulong niya sa sarili, habang pinagmamasdan ang papel na tila nagiging mabigat sa kanyang mga kamay. Ang pawis ay dumadaloy mula sa kanyang noo, hindi dahil sa init ng araw kundi dahil sa bigat ng kanyang iniisip. Paano na ang kanyang pamilya? Paano na ang mga pangarap niya para sa kanyang 2 anak na nasa kolehiyo? Lando, tawag ni Leah ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kabataan nila. Bit-bit nito ang isang garapon ng malamig na tubig at 2 baso. Mukhang kailangan mo ito, sabi niya habang iniabot ang isang baso kay Lando. Salamat, sagot ni Lando, ngunit halatang wala sa sarili. Tahimik silang naupo sa ilalim ng puno, ang tunog ng mga ibon at ang mahinang bulong ng hangin ang tanging naririnig.
Ilang saglit ang lumipas bago nagsalita si Leah. Alam mo, Lando, panimula ni Leah habang pinagmamasdan ang lumang sapatero sa kabilang kalsada. Naaalala mo ba ang sapatos na ginawa mo para sa akin nung high school tayo? Yung kulay rosas na may simpleng disenyo? Napangiti si Lando kahit papaano. O naalala ko, ikaw lang naman ang naglakas loob na magpagawa sa akin noon. Akala ko nga hindi mo magugustuhan. Magugustuhan? Lando, halos hindi ko na hinubad ang sapatos na, yun, ikaw ang may pinakamagandang kamay sa paggawa ng sapatos sa buong bayan. Bakit hindi mo subukang ibalik ang talento mo na, yon? Napailing siya. Liya, ibang usapan ang gumawa ng sapatos para sa isang kaibigan kumpara sa pagtatayo ng negosyo. Wala akong puhunan, wala akong kagamitan, wala akong lakas ng loob. Tumayo si Lia at tumawid patungo sa lumang sapatero. Tila may kung anong ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Halika, Lando, tingnan mo ito. Sumunod si Lando, bagamat mabigat ang kanyang mga paa. Ang sapatero ay tila iniwan na ng panahon. Ang kahoy nito ay kupas na, ang mga bakal na bahagi ay may bahid ng kalawang, ngunit sa kabila ng lahat, may kung anong init at alaala ang hatid nito kay Lando. Hinaplos niya ang kahoy at biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga araw na ginugol niya sa tabi ng kanyang ama, na dati isa ring sapatero. Alam mo bang ito ang sapatero ng tatay mo? Tanong ni Lia na ikinagulat ni Lando. Nakita ko siyang gamit ito nung bata pa tayo. Hindi ba't siya ang nagturo sa'yo kung paano gumawa ng sapatos? Napatigil si Lando. Ang init ng tag-init ay tila biglang napalitan ng malamig na hangin ng alaala. Oo, sagot niya halos pabulong. Siya nga, siya ang nagturo sa akin pero matagal na yon, hindi ko alam kung kaya ko pa. Kaya mo, Lando, mariing sagot ni Lia. Hindi nawawala ang talento, nandyan yan sa puso mo. At kung gusto mo ng simula, nandito ako para tumulong. Napayoko si Lando, at sa unang pagkakataon mula nang mawalan siya ng trabaho, naramdaman niyang may liwanag pa sa hinaharap. Ngunit sa kabila nito, may kaba pa rin sa kanyang dibdib. Kaya ba talaga niyang magsimula muli? Kaya ba niyang buhayin ang alaala ng kanyang ama at gawing inspirasyon ang kabiguang ito? Sa pagitan ng takot at pag-asa, nanatili siyang nakatayo sa harap ng lumang sapatero, parang isang mandirigmang nakaharap sa isang bagong labanan. Ang araw ay nagpatuloy sa pagdampi sa lupa, tila hinihintay ang kanyang desisyon.